umaga po sa inyong lahat. Palakpakan naman natin ang Panginoon. Okay. 20th year anniversary. Why? Youth Ignition. Isang pribilehiyo po sa akin, kami ng namatay kong asawa na ipagpatuloy yung gawain dito sa Compres. Back in 2019, wow, ang bilis ng panahon. Ganun kabilis. Oo. And now, nagpapatuloy po tayo sa gawain ng Panginoon at binibigyan natin ng pagkakataon yung mga kabataan na manumbalik. Okay. Magandang umaga po. Ako po si Brother Bim doon sa mga panauhin po natin. Sino po ba yung mga panauhin ngayon? Mga unang nakarating. Taas lang. Ayan, salamat po, sir, ma'am. Thank you for coming. So, magsisimula na po tayo manalangin. Ama naming dakila, kami po'y nagpapasalamat sa mga biyaya na nagmumula sa inyo, Lord. Salamat sa mga patutuon ng mga kabataang ito na patuloy niyong ginagamit ang ministry upang maabot ang mga kabataang ito na malayo sa inyo, ngunit nagbabalik loob. Ang iba ay nakasumpong ng katotohanan sa pamamagitan ng iyong mga lingkod, Panginoon, na taus-pusong naglilingkod para sa ikaliligtas ng kaluluwa ng mga kabataan. Hindi lang sa mga kabataan, kundi sa mga magulang nitong mga kabataan na maunawaan nila ang plano nyo, ang magandang buhay na kay Jesus lamang matatagpuan. Panginoon, pagpalain niyo po ang aming mensahe ngayong umaga. Ikaw po ang manguna. Pangunahan niyo po ako. Ikaw po ang magbasbas na ito. Mensahe niyo po ito para sa amin. Punuin niyo po ang aming kakulangan sa espiritualidad sa pamagitan ng salita niyo. Marami pong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, sa mga bago lang, ang Compres po ay nagpapatuloy sa Bible series in the book of Acts. So we started off last July 6, and the title is called, Are We Still in the Acts? Still the Acts Church. 13, Growing in Grace. There's a part 1 and part 2. Subsequently, we continued noong July 20, Growing in Grace. Then 27, Bold Witness in the Face of Opposition. Next date, August 3, Wanted Church Servant Leaders. And up to now, open ho yan. Sino po ang gusto mag-sign up? May opening po dun. Always open. Okay. August 10, From Persecutor to Preacher. Then 17, Breaking Barriers Beyond Borders. And then last week, Pastor shared with us the Mission Sending Church. And now, with a little bit, nag-segue ako ng konti. But the title of my sermon today, which I will like to share with you, is The Conversion of Paul. A Spirit-filled, commission worker. Grabe ang patutuo ng Panginoon. So, sa umagang ito, napakinggan nyo yung word na conversion. Sino yan? Si Sheila. And I'd like to emphasize on that. Nga pala, nasa akin. Alright. Yan ay illustration ni Paul after his encounter with Jesus Christ. The conversion of Paul, a Spirit-filled Great Commission worker. And the source of which is in Acts 9, 1-22. In the interest of time, I won't be reading the verses. And I would follow me closely as we read verse by verse doon sa mga susunod na pointers. So, medyo maliit. Lumiit. Alright. So, yan. Let us define conversion. Kanina binanggit yung conversion, It's, according to the Oxford Languages, conversion means the process of changing or causing something to change from one form to another. Yan yung conversion. Parang transformer. Nabanggit ko kay Pastor Alex kanina yung the word transformer. Actually, siya yung nagtatransform, nagsasalin ng current, no? Ginagawa niyang malakas,
o pinabababa niya yung current. So, ang conversion, pwede rin gamitin sa kataga ng pagdating sa kaperahan. O, papakonvert ako ng pera sa isang foreign currency. So, ganun po. So, in another form, in another value. So, yan po ang word na conversion. So, kung atin pong gagamitin yon sa Christian theology, yung conversion means repentance. Ang pagtalikod sa dating masamang gawain patungo sa kalooban ng Diyos. Yan yung totoong conversion. Hindi lang save-savean lang, naniniwala ako sa Diyos, tapos na. The true conversion means there is something happened to you. Spiritually. Sometimes, sa sobrang galak mo, hindi mo maintindihan kung saan ka naghuhugot ng galak. Hindi mo ma-contain. Who among you have experienced that? For a testimony. Konti lang, tayo lang no? Oo. Yeah, thank you po. Masarap. Hindi ko ma-contain yung joy of salvation nung na-encounter ko si Jesus Christ way back 1981. So, part of the repentance is also yung change to a godly life. Hindi ka na dating ikaw. Hindi na dating si Sheila, hindi na dating Leonard. Nag-convert na talaga. So yun yung tunay na conversion. Hindi ito pinag-uusapan kung ano yung background mo religiously. Your personal conversion. Yun ang nangyari kay Apostle Paul. So, while in the early church, the church nung panahon nila Paul, no, sa Acts chapter 9, nagsimula yun nung chapter 2, they experienced rapid growth. Lumaki ang gawain, talagang ang daming na-convert, more than 1,000. But there's one guy, a devout Pharisee, sought to destroy it. So sa kanya, hindi magandang senyales yan, kasi parang ano to, bagong fad. Ito ba'y elemento ng mga gawain ng hindi namin kaanib? At kailangan, it must be stopped. Ako, Pharisee, papayagan ko ba to? So hindi. May katungkulan kasi siya eh. Yet God had a different plan in a dramatic turnaround. He transformed Saul to serve the kingdom of God. And instead, once a fierce opponent of Christianity, to his journey to Damascus, ito yung turning point, no? To arrest believers, Saul encountered the risen Christ. This life-changing encounter not only led him to become a believer, but also paved the way for him to be known as what we call the great Apostle Paul. So, kung titignan mo yung kanyang background, si Saul was a Jew by birth. By conviction, he was a Pharisee. By citizenship, he was a Roman. Kaya hindi siya pwedeng galawin. Kung nung nagpakilala siya, no, sa mga chapters sa Bible, in the book of Acts, nung nagpakilala siya na he was a Roman, merong resistance na arestuhin siya kasi he's a Roman citizen. And by education, mind you, he was a Greek. Mga Griego, matatalino yan, mga philosopher. And by grace, of course, an exceptional Christian. That was Paul. So Luke records, the author of Acts, the book of Acts, Luke records these aspects in Acts chapter 22, verse 3 to 5. So, binasa ko na po yung summary and doon ko po kinuha yung source na yon to help you identify or to know the background of Apostle Paul. Si Apostle Paul, dahil dun sa kanyang background, he was so obsessed with persecuting yung mga Kristiyano. In his mind, ito yung ginagawa niya. So he hunted them down up as far as foreign countries. No? Nagkaroon siya ng warrant of arrest. Dala-dala niya yung warrant of arrest. At meron siyang authority para isa-isahin tayo. Kung i-relate mo sa ngayon, meron tayong warrant of arrest galing sa Korte Suprema. Lahat ng Kristiyano, bibihagin natin, kukulong natin dahil hindi sila kaanib natin. Kung magkakaroon ng ganong panahon,
Hindi ko alam who among you will will surrender or will give up dahil sa pressure. So, his life transformed when he encountered Jesus, which he called Lord. Hindi niya pa kilalang ng lubos si Jesus. Although he knew Jesus, but he never called Jesus as his Lord. So, sometimes, kilala lang natin yung Panginoon, pero hindi mo talaga sila Lord eh. Lord means master. Siya ba ang Diyos mo talaga? Sa araw-araw ba, siya ba ang Diyos mo? O Diyos ko lang pag kumikidlat? Ano? Oh, nag-uulan ngayon eh. Marami ka nag-jeep ako madalas ngayon. So tuwing babaha, Diyos ko yung mga katabi ko. Oo. Yan. Isa din sa binahagi ko, doon ko po kinuha yun. In Acts chapter 9, verse 3 to 6. That he encountered Jesus Christ. So also today's message looks at how the disciples came to accept and help Paul find his place in God's Great Commission. Lahat tayo, nabanggit ni Sheila, no? May ginamit ang Panginoon to usher her to follow Christ, to introduce her to Christ. Katabi mo ba siya? Kayo na nandito? Siya yung nagyaya sa'yo na bumalik o i-remind ka. How sweet the sound that saved a wretch like me. The song goes on to say that way. Masarap po ang maalala yung mga taong bagamat hindi mo kilala, lilapitan ka, kapatid. Gusto mo bang makilala ang Diyos? O simple lang, kapatid, gusto mong ipanalangin kita? Minsan ginagawa natin yun para makapag-introduce kay Jesus Christ. So, pag ikaw ay may ganyang damdamin o conviction, napakalapit ng biyaya ng Panginoon sa iyo sapagkat ginagawa mo yung Great Commission ni Lord. Amen po ba? Simple lang. Hindi mo kailangang maging magaling sa Bible para madala mo ang kaibigan mo, kamag-anak mo sa Panginoon. Ang unang nangyari sa conversion ni Paul, nung panahon niya, he had a change of mind. Yun ang unang-una. The mind is the place decisions are made for either good or evil. Do you agree? Itong pinapakinggan nyo, pumapasok na sa isip nyo yun. Now, later on, you will say, as you process it in your mind, is this good? Is this bad? Is it something worth considering? Nagsisimula sa isip, tapos ang pasya kung gagawin o tatanggihan. Sad to say, maraming nagsasamba, pero hindi sinusunod. O nagsisimba, pero hindi nagsasamba. Baliktad. So, it starts in the mind, yung conversion, na po-process. Mahalaga po yan. I can sense that all of you, I would say, nakikinig ngayon. And it is starting to process. Yung mensahe ng Panginoon ngayon ay nagsisimula na. Amen po ba? And I believe merong conversion na magaganap sa buhay natin lahat. This message personally impacted my life. So, gusto kong ituloy ito sapagkat sa isip nagsisimula ang lahat ng pagbabago. Matagal na akong Kristiyano, matagal ka ng Kristiyano, pero marami pa tayong area sa buhay natin na tila baga hindi pa sold, hindi pa goods, sabi ng mga youth, no? Goods tayo, ha? Mga ganun. Goods pa kayo ni Lord? Sa ibang area, baka. Pero merong sasabit-sabit dyan na hindi pa masyadong napoprocess. Likewise, they say that mind is an entrance to the soul. A good understanding produces peace of God. Yun ang sabi ng Philippians 4.
Philippians 4:9. The passage says this, "Those things which ye have both learned and received and heard and seen in me, do, and the God of peace shall be with you." So pagka natanggap mo yung katotohanan ng Panginoon, you learned it, you have gladly received it, it will produce peace. So a good mindset must have peace. In every decision that you do, make sure that you have a peace of mind. Maraming nagdidesisyon ng walang plano. Hala, sige na, bahala na. That's wrong. Because the Lord is telling us, pakinggan mo ko because may peace of mind ako na ibibigay sa iyo. Kung aagam-agam ka sa lahat ng mong pasya, mag-isip-isip ka muna bago ka kumilos, mga kapatid. Huwag ganun. Huwag niyong itutuloy kung kayo ay hindi sigurado. Sisemplang ka dyan. Baka kung saan ka pupulutin. Lalong-lalo na sa major decision ng buhay nyo. Pakinggan nyo ang Panginoon. Huwag nyo siyang tatalikuran. Ang ganda ng kanta kanina, no? Sa dakong lihim, masusumpungan mo siya. Ang lagong lilim, ay siyang masusumpungan. Napaka-sweet ng lambing ng Panginoon sa pamagitan ng mensahe na yan. Konsultahin mo siya. Have you been converted? Dito. Grabe yung nangyari kay Paul. In comparison, alam nyo, ito yung mga filosofiya ngayong kasalukuyan. No? Na we are confronted with two things. Naranasan ko po ito nung ako'y nagsisimulang mag-Bible study sa labas. At ang approach sa akin, taga saan ka? Babagitin ko ba yung church ko dati? Hindi na. Christian po ako. May religion na kami. Hindi ka ganito. Born again ka. Ano ngayon? Hindi. Kami, taga-South kami. So therefore, kami ay hindi Kristiyano. Kami ay taga-Pagmindanao ka. Tawag sa'yo ay hindi binyagan. So, mayroong challenge agad pagka lumapit. Tila baga sarado. Sarado ang isip sa pagbabago, sa pakikinig ng bagong katuruan sapagkat nakalock up na yung kanilang isip doon sa nakagisnan nila. At hindi na nila pinagbibigyan yung mga ibang aral o katuruan. Alam niyo ba sa Bible, in 1 John chapter 4, verse 1, sabi ng Panginoon, "Do not believe every spirit, but test the spirit." You must test it. Prove it. Test it. Experiment. Huwag kayong matakot. Test it. Talagang totoo ba to? Ay, nakagisnan ko na to eh. Hindi na ako pwedeng magbago dahil fix na yung ang isip ko dito. The mind must change. The mind must think kung tama yung ina-adapt nyo. Naliligaw yata tayo o hindi. Aralin ninyo. And the verse goes on to say, to see whether they are from God, because many false prophets have gone out into the world. The other issue is this. Ito yung mabigat. Narrow is the way to heaven. Because it is only one. Brad, naalala mo? Naalala ko yung youth. Taas mo nga kamay. Ikaw, yung nakasalamin yan. Jesus is the only way, the truth, and the life. And no one can come to the Father but by me. Maraming lumalaban dyan. Tao lang siya eh. Imposibleng siya yung way. Siya yung truth. Siya yung life. Ganon si Paul. Ang belief niya sa Judaism ay ganon na lang katindi. Na hindi pwede si Jesus dahil namatay siya. Hindi siya niwala na si Jesus Christ ay nabuhay. That's fallacy. Walang sinumang nabuhay sa mga patay. Yun ang akala niya.
Saul was a person who always learned but never able to come to a knowledge of truth. Testimony po niya yun. In 2 Timothy chapter 3 verse 7. Ever learning, yet never able to come to the knowledge of truth. Buong akala niya, tama yung philosophy niya. Tama yung kanyang mindset. And buti na lang, sinulat niya yung patutuo na yun. At sinare niya kay Timothy. So tayong mga kabataan, ay dapat nag-iisip. Oo. Truly, the truth is inherently painful to accept, but when a person embraces it, they too will be set free. Sabi ni Jesus Christ in John chapter 8 verse 2. Minsan ang katotohanan na malaman, ligaw pala yung aking sinusundan. Pero ang sakit kasi maraming akong invest na dito eh. Alam mo yung mga excuses bakit ang mga tao ayaw sumunod, magpalit ng isip. Because ang unang-unang survey, actually natanong ko rin na ito eh. Hindi ko kayang paniwalaan yung sinasabi mo. Dito na ako mamamatay. Dito na ako nakagisnan. And then, ang dami kong i-give up. Woo! Big time. Mabibisto yung mali ko. Kaya maraming resistance sa pagbabago ng isip. Kasi yung kanilang iniisip dati, okay lang. Walang mag-check sa'yo, walang mali. Kasi sa tingin mo, doon sa katuruan, tama lang yun eh. Oo, pero when you started thinking something else na galing sa turo ng Panginoon, wow, ang dami palang i-give up. Totoo ba to? After all, kung talagang ang Diyos ay maawain, dadalhin niya ako sa langit. Di ba? Nakakarinig ko ngayon gano'n sa Bible study nyo. May mga tanong na, hindi naman totoong heaven. Wala namang heaven. Ang heaven nandito na. Pag namatay ka, hell na yon. Oo. So, pag hindi nagkaroon ng bagong conversion, ng change of mindset, dun lang tayo eh. Hindi tayo nagpa-progress. Kagaya ng election, dapat, nabanggit ko lang dapat maging matalino tayo sa pagpipili, no? Para maumusad naman yung ating bayan. Oo. Change of mindset. Number 2, anong nangyari sa conversion? Si Paul had a change of companion. Nung conversion niya, kasama niya sino? Yung kanyang sumusunod sa kanya na taga-usig, yan, taga-patay ng mga Kristiyano, yan yung kanyang companion niya. Until nung on the road to Damascus, nagkaroon ng twist of events. So in Acts chapter 9, verse 7 to 8, sabi, the men traveling with Saul stood there speechless. Hindi sila nakibo. Because they heard the sound, but did not see anyone. Ganon si Lord. Ganon si Lord mangusap sa atin personally. Personally. Hindi hindi china-channel yung message ng Panginoon. He will go to you directly. So, people who witness the transformation of Saul, hindi para sa kanila yon. Hindi nila nga naintindihan. So, Saul got from the ground, but when he opened his eyes, he could see nothing. When there is a sudden change in your life, true friends would understand what you've been through and would continue to support. Pero kung hindi mo siya true friend, sa susunod na chapter ng buhay mo, wala na sila. Hindi mo na sila kasama. Dahil hindi ka na celebrated, iba na yung gawin mo sa gawin nila. So, piliin nyo yung companion nyo. So, Paul,
held a change of companion. Sabi nga ni isang philosopher, a friend is one that knows you as you are, understands where you have been, accepts what you have become, and still gently allows you to grow. Kung ikaw ay may kaibigan na walang pakialam sa buhay mo, hindi siya true friend. A true friend would allow you to grow, to experience new things, to allow you to go free and decide. Hindi mo siya i-restrict. Sa mga youth ba, ganun tayo? Hindi, di ba? We allow them to test, study, show thyself approved unto God. Test it. Test your friends. Kung sila ba ay kasama mo pa rin. The book of Acts have no record about the men who walked with him to Damascus after Saul's vision was restored. It would have been good if the account of Saul's conversion had them to follow Jesus as well. So sana nga, wala akong nakita dun eh. Kung meron man, siguro bubulungan ako ni Pastor Alex kung meron man. Kung ano nangyari dun sa mga kaibigan ni Saul nung nag-convert siya. How would you feel if you were Saul during 3 days that he sat in his room in Damascus, bulag, trying to figure out what had happened to him? Wala ba kayong napansin doon sa kanyang struggle, sa kanyang transition? 3 days din. Wala bang nagko-connect sa isip nyo? Bakit laging 3 days? Si Jonah, nung kinain ng malaking isda, ilang araw siya doon? 3 days. Yung nagugutom kay Samuel, na he did not eat for 3 days. Pero nabuhay pa rin. Pero mayroong transformation, di ba? And ultimately, si Jesus Christ was buried for 3 days. Parang may symbol, no? Kagaya ni Saul. Yun pala ay transition. And after 3 days, may bagong Saul na. Siya ay naging Paul. So, masusumpungan mo ang Diyos sa araw-araw mong encounter sa Kanya. Sinasabi ko sa sarili ko, Lord, hindi ko naintindihan talaga ngayon eh. Yung process ko na pinagdadaanan, hindi ko talaga naintindihan. Pero Lord, more than 3 days na. Hindi ko pa rin naintindihan. Ganon din ba kayo? Hintayin nyo lang. Kunin nyo yung comfort sa biyaya at sa mensahe ng Diyos. Dahil meron siyang gagawin para sa'yo. Yung conversion dito sa loob, nangyayari yan. Sa isip. And ang influence mo magbabago din at magkakaroon ka ng bagong kaibigan na hindi na yung mga kasama ni Paul na ligaw din, na bulag din spiritually. Nagkaroon siya ng bagong kaibigan. Sino? Si Ananias. Best friend ba niya si Ananias? Hindi. Basta dinala lang siya ng Panginoon. Alam mo, ang nakakatawa doon kay Ananias, kilala niya si Saul. And binanggit siya sa vision na pumunta ka kay Saul. Nagduda siya eh. Lord talaga, kilala ko to, mamamatay tao to eh. Oo. Kayo ba pag lumapit doon? Kuya Philip, sinong pinapa-deal mo sa akin? Ito? Kasama ko sa kapitbahay yan eh. Hindi ko pwedeng lapitan yan. Tapos na buhay niyan, hindi na magbabago yan. Ganyan si Ananias, tinuldukan niya na yung buhay ni Saul. Huwag niyong tutuldukan yung buhay ng kapwa mo. Alam mo, may passage sa Bible na ang mga bagay na ginagawa mo para sa Panginoon, na hindi mo ginagawa sa kapwa mo, ay ginagawa mo rin sa Kanya. Nakarinig ba kayo ng mensahe na yon? Sa Mateo 25:45, ang hindi mo ginagawa sa kapwa mo na mabuti, ginagawa mo rin sa akin. Whatever you do to the least of your brother, you do it unto me. Here, Paul said, Lord, sino ka ba, Lord? Sinaktan ba kita? Sino sinaktan ni Paul?
Yung mga Kristiyano. So, ibig sabihin, pag ikaw ay nakakatanggap ng magandang kabutihan, ang akala ng mga taong magandang ginagawa mo sa kanila, ginagawa mo sa Panginoon, di ba? Pero pag sinaktan mo rin yung mga kapwa mo, sinasaktan mo rin si Jesus Christ. Huwag niyong gagawin sa mga kapwa niyo yun. Dahil sinabi ni Jesus Christ mismo kay Saul, ako yung pinipersecute mo. Hindi si Raven, hindi si Jem, ako. Huwag niyong gagawin yun. Sapagkat hindi patapos yung ang Panginoon sa mga kapwa natin na nangangailangan ng kalinga. Alam mo, si Ananias, matigas din ang ulo eh. Ilang beses yung sinabihan ni Jesus Christ na go, pumunta ka. 2 beses. Kailangan may confirmation. Ganyan din tayo. Kailangan ng confirmation na nanggagaling sa Panginoon bago natin tuparin. Lord, give me a sign. Yun na nga eh. Ako nang nagsasabi sa iyo eh. Hirap, no? Kung minsan, ganun din tayo, kagaya ni Ananias. Next change. Change of name. Una, change of mind. Pangalawa, change of companion. Ang sumunod na conversion kay Saul, change of name. Alam ni Ate Hazel to. There's a new name written down in glory. And it's mine. Oh yes, it's mine. When your name is written down in glory, pupunta ka sa langit. Papasok ka sa langit. Dahil in the judgment day, pag wala yung pangalan mo, sa book of life, doon ka nakalista sa baba. Ibang cluster doon, iba ang butuhan doon. Oo. Iba ang pangalan na nakalagay doon. You're condemned. But if you have a new name written down in glory, you go up to heaven with your Creator. The first account Saul was called by the name Paul is in Acts chapter 13, verse 9. Then Saul, who was also called Paul, filled with the Holy Spirit. Isa yan sa title natin, ano? So, let's look at the meaning of that name, of the names, no? Si Saul, konting kaalaman, ano? Si Saul, yung meaning niya ay Shaul, meaning ask for in the Hebrew translation. Ask for. No wonder. Tuwing may uusigin na hindi kaanib, he will be asked for permission. Babatuhin naman natin to, papatayin na natin to. Yun ang kanyang identity, yung kanyang katungkulan. Yet, when he became Paul, in Latin word, the meaning of Paul means little. Sinong maliit dito? Ay, hindi ako nakatingin dyan. Sinong maliit dito? Dito may... little or meaning humble. Ibig sabihin ng Paul means humble. Tawagin nyo na lang akong Paul kasi humble ako eh. Yun ba ibig sabihin nun? Ang laki ng contrast, ano? Ang laki ng contrast. The change was not a single divine act, but rather the beginning of a transition to using his Roman name, Paul, as he expanded his ministry to Gentile communities. Sanay ka bang tawagin sa palayaw mo? Ako, may palayaw ako. Ang tunay kong pangalan ay Filino. At yan ay Antigo. Pero noon, kinakahiya ko yan. Pero nung may bago na akong identity. Hindi ko lang pwedeng i-post dito kasi may copyright, no? Look for Filino sports car. You will be amazed kung gaano kabilis nung Filino sports car made in Canada. So pagka yun ay na-identify, di ba parang iba na yung iyong confidence, no? Pag tinawag ka na, oy, identified ka kay ano ah. Yet pagka ikaw ay nagpunta sa NBI at ang pangalan mo ay Cruz, yari ka. No, may hit ka. Oo. Naiinis ka dahil isang linggo kang magpa-process niyan. Mahihintayin mo yung verdict ng NBI para magkaroon ka ng bagong NBI clearance.
Edwin Reyes, naalala ko yan. Common na common. May hit ka agad yan. Kriminal yan. Pero kung ikaw ay, buti na lang may middle name, no? Oo. So, pag tinawag ka sa pangalan, it's either matutuwa ka o mga away ka. Kasi ang palayaw, bansag, di ba? Oo. Dapat si Iboy hindi na Iboy. E-man. Oo. He's a man now. Oo. Thank you, boy. Love you. Okay. Nagugulat ka ba minsan pag may tumawag sa inyo ng tunay mong pangalan? Pag ang anak ko nagpapasaway, palayo niya kasi Kat, pero pag malikot na, Catherine Eunice! Yes, Dad. Narinig ko one time si Paul, tinawag niya yung anak niya. Buong pangalan. Sabi ng anak niya, yes, ma'am. I think, may statement yun eh. May message yun. Pag tinawag ka ng Panginoon sa tunay mong pangalan, magpakatino ka. Magpakatino ka. Huwag ka nang lumayo. Magpakatino ka. May bago ka ng pangalan sa Panginoon eh. Hindi ka na yung dati. Kagaya ni Paul. So pag pinakinggan mo yon, dapat susunod ka. Next. O nga, talagang may lalano. Ayaw pa rin. Okay. Next is a change of vocation. Personally, si Paul is my idol. Hindi idol na sinasamba. Pag binasa mo yung Bible, he wrote around 13 books in the New Testament. Although sa iba, ang katuruan na si Paul ay nagsulat ng Hebrew ay pinag-uusapan pa, pinagdidibatihan pa kung siya ay kasama doon sa author, siya ang sumulat ng Hebrew. Pero officially 13 ang kanyang book sa New Testament. And marami siyang accomplishment. He was called to become the apostle to the Gentiles. Mind you, ikaw ay nagpalit ng vocation. The regard about Paul speaks volume of what he had done for Christ as his Savior and Lord. Yet he would sum it up, this accomplishment, only by what? The grace of God. Grabe yung accomplishment niya. Siguro marami sa ating mga kapatid dito sa kapulungan na maraming accomplishments. Maganda yung resume. Pero when they started to realize na, Lord, salamat, biyaya mo lang talaga to. You became humble. Dahil hindi mo talaga akalain na magagawa mo yun kung hindi sa tulong ng Panginoon. You will be humble. Ibababa ka ng Panginoon. Pero itataas ka naman niya. Dahil ikaw ay servant niya. Paul considered these titles as garbage, actually. Yung academic excellence niya, he called it garbage. That he may gain Christ and found in him, not having righteousness of my own, but comes from the law. That comes from the law. But that which is true faith in Christ, the righteousness that comes from God on the basis of faith. May Bible verse po yun sa Philippians chapter 3. Many call him great as a lawyer, theologian, pastor, teacher, and an apostle, but prefers to be called a servant of God. Yan lang, tawagin. Minsan, may kaibigan akong kaklasing lawyer. Dati ko siyang fruit sa campus ministry nung high school ako. Sabi niya, attorney, ikaw naman, Filino, Jose na lang. Ang mga pangalan namin, mga antigo, Jose na lang. Huwag na ako tawaging attorney. Ikaw naman, kapatid. Oo. Kasi na-save na siya eh. And now he is pastoring a church. Kaya hindi niya lawyer ako, dapat attorney. Oo. Hindi ako attorney ha. Oo. Ako si Bim.
Yeah. So, ibig sabihin, nung ikaw ay binago ng Panginoon, yung vocation magbabago rin, ang iyong pag-iisip, ang iyong resume magbabago rin. At sinabi nga niya ni Paul, with confidence, dahil alam niya yung katayuan niya sa Panginoon, he is a servant of God. Sabi niya sa 2 Corinthians 11:1, sabi niya, with confidence, he said, follow my example as I follow the example of Christ. So, with confidence, yet, gawin mo yung ginagawa ko sang-ayon sa example ni Kristo. Hindi niya sinabing, sundin mo ako kung anong gagawin ko. Pero kung mali na yung ginagawa ko, wag mo kong sundin. Pero sabi niya, follow my example as I follow the example of Christ. Kapatid, Tito Bing, yung sabi mo, I changed my companion. Naligaw ng landas, ibig sabihin, sundin ko rin siya? Hindi. Hindi. Okay, malinaw yun Okay. Yan. Yun yung verse. Next. The change of heart. Ito yung conversion ni Paul. Alam niyo ba na the book of Acts is a transition book? Ito yung nangyayari nung sila ay naligtas. There is a unique way of receiving or feeling of the Holy Spirit. Change of heart also involves having the Spirit, the Holy Spirit. But don't you know na iba-iba yung conversion nila when they receive the feeling of the Holy Spirit. Alam niyo ba na in John chapter 20, nung si Jesus Christ ay nabuhay, hindi pa siya nagre-resurrect nun. Hindi pa siya nag-ascend. So, nandoon sila sa isang room, exclusive, nakalock. In John chapter 20, verse 21 to 22. Nung sabi ni Jesus Christ, peace be with you, peace be unto you. And then, He breathed. Through Him, sabi ng John chapter 20, again, Jesus said, peace be with you, as the Father has sent me, I am sending you. And with the breath on them, and said, receive the Holy Spirit. Special sila, no? And then, for the Jews, in Acts chapter 2, they received the feeling of the Holy Spirit when they were baptized and repent. Okay? Hindi pwedeng baptized lang, They repented as well. In Acts chapter 2, verse 38. Peter replied, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the forgiveness of your sins, and you will be received the gift of the Holy Spirit. Kay Apostle Paul, in Acts chapter 8, then Peter and John placed their hands on them, and they received the Holy Spirit. It's the laying on of hands. Hindi naman tayo Jew Hindi naman tayo si Paul. Hindi naman tayo apostle. Today's encounter with Jesus Christ is different sa church age. When the Lord ministers to you sa church age, magkaiba sa dati. Look at Ephesians chapter 1 verse 13. Lagi nating sinasabi yon na when you believe, ayan church age, when you believe, you were marked in Him with a seal, the promised Holy Spirit, who is what? A deposit guaranteeing our inheritance until the redemption of those who are God's possession, to the praise of His glory. When you believe, parang kanta yun, When you believe, you were marked with the Holy Spirit. That's your assurance of salvation. Magmi-minister siya sa iyong kaluluwa, and He will enter into you pag nagpasya ka at tinawag mo yung kanyang pangalan. Lord, convert me. Lord, I receive you as my Lord and Savior. Thereafter, the Holy Spirit will dwell in you. And hindi po yun nawawala. You are sealed nga Sang-ayon sa relasyon mo sa Kanya. Hindi mo kayang i-gain yun, not through good works. Through your faith in Jesus Christ.
Amen po ba? Now, this is the challenge. From the accounts of the 12 disciples to the Jewish converts in the book of Acts, to the humble apostle Paul, until the current church age, the great commission of Jesus Christ shall continue to spread throughout the history of men and women until the Lord Jesus comes again. So, what kind of workers should we ask the Lord to send into His harvest field? So, lamang through the example of Paul, no? Change of mind, change of companion, change of heart, change of vocation, change of, yung name na una na, no? Yung heart. So ito yung hinihingi sa atin, na ideally, kailangan natin makasama sa paglaganap ng salita ng Diyos. Ito yung challenge sa atin. Ito yung pinaka-core na mag-transition tayo. Ito yung kailangan ng simbahan natin. Workers with changed lives, kagaya ni Paul. Workers who can work with other believers. May nagsabi sa neighbor dati na, can we coexist as a neighbor? As neighbors? Hindi. Sagot niya hindi. Kaya umalis siya dito sa building na to. Oo. Hindi pwede siyang mag-isi sa atin dahil maingay daw tayo. But personally, we need workers who can work with other believers. Hindi natin sila kaaway, ha? Co-workers natin, yung co-believers natin. 3, workers who have the same vision. Not only vision, but with the same vision. Ano bang vision natin? John 3:16. Whoever believes in Jesus Christ will not perish, but will have eternal life. Let's evangelize. Let's win people. Let's usher people. Use your connection at any cost para ma-win sila. Kung siya yung conduit, then use him para ma-introduce mo si Jesus Christ. May cell group tayo. Use that. Use lessons as your module to inspire and to reach out to souls. Ito yung kailangan natin. The same strategy, the same way na kung nakakapag-akay ang ibang cell group, the same way, same gospel. The same gospel, mga kapatid. And then 4, workers who are filled with the Holy Spirit. That is more important. Sinabi ko na sa inyo, no, na if you do acts of kindness, you do it to God as well. But if you hurt somebody, you are doing it to Jesus as well. So wag niyong gagawin yon. You must be filled with the Holy Spirit. Otherwise, hindi siya magmi-minister sa iba. The way I say it sa pagsasalita ko dito, the Lord is starting to convert your mind. If you are convinced, you will obey Jesus Christ. If you are convicted, you will continue to follow Jesus. You will follow Jesus wherever you go. Yeah. Number 5, we need workers with fresh message. Message that can draw people to Christ. Fresh ideas. Lahat na ginagawa na nga ng simbahan natin, yung administration ng simbahan, lahat na, pati funding ginagawa natin just to reach them. Minsan nagrereklamo pa, binigyan ka na nga eh. Oo. Pero di bali, tuloy pa rin tayo. No? Let's win them. Ito yung kailangan nating workers, mga kapatid. Kasama po ba kayo dito? Wala. Kasama po ba tayo dito? Oo. Do you agree na yun ang kailangan natin? Okay, tayo manalangin. Tayo'y yumuko saglit at ipikit ang ating mga mata. Sa pagtatapos po, reflecting on a short message na binigay sa atin ng Panginoon. I want you to reflect on how would you compare your conversion to Paul's conversion. Ganun ka rin ba kagaya ni Apostle Paul? Maybe you could say, mine was gradual po.
Mine was more intellectual. Mine was more different, but just as real. Sometimes, siguro, you could say, mine is dramatic, or maybe you're on your way back to God. And still, you have a lot of questions. Maybe yun ang yun yung iyong process ngayon. As you're examining yourself, I want you to ask the Lord, Lord, ano ba ang priority ko, Lord? Ano po ba ang relationship status ko sa inyo, Panginoon? Do I have attitude issues? Do I have something else na hidden sa inyo na hindi ko gini-give up? Because I still need to have a change of mind sa area na ito. Lord, baka naman kulang yung habit ko, Lord. Baka ito yung struggle ko, Lord. Yung lifestyle ko, baka hindi kayong kaaya-aya sa inyo, Lord. Have I been converted? Lord, please help me. Tulungan niyo po ako na ma-realize ko na may kailangan pa akong dapat ayusin sa buhay ko. Minsan, ang pagbabago ay hindi mo control. Kung minsan, sa sirkumstansya, nangungusap ang Panginoon. It takes courage, mga kapatid, para magdesisyon ng tama. It takes courage to trust God fully, kahit masakit, mga kapatid. It has to have a change of mind. You need to have a change of mind according to the will of the Lord. And part of your reflection, I am also asking you to pray for someone in your life, like Ananias, who has helped you on your spiritual journey. I-recall mo yung pangalan ng taong nag-akay sa inyo at pasalamatan siya sa Panginoon. And had it not for them, hindi ka magbabago ng buhay. Hindi mo masusupungan ng Panginoon. And I hope when God is calling you to follow Him, wherever you go, just follow Him. I want you to put your trust in Jesus. And to be filled with the Holy Spirit, you must have a surrendered life. And God will commission you to be His worker. Father, I trust, Father, that today is the time or the moment of salvation. I trust today, Lord, that yung mensahe mo ay nag-resonate sa mga nakikinig, sa mga kasama namin, mga kabataan, maging sa adult, o kung saan man sa online. Lord, I'm praying na kayo po ang mag-minister sa bawat isa. Magbigay ng pag-asa, magbigay ng inspirasyon. Lord, baka naman masyado nang wala na akong compassion. Manhid na po ako, Lord, sa mga taong nangangailangan at hindi ko na nararamdaman yung pagkilos nyo na kailangan kong magbigay din ng pag-unawa sa mga kapwa namin na mahina spiritually or maybe materially. Lord, kung ikaw ay nangungusap sa akin ngayon, Lord, would you minister to me, Lord? Would you come? Would you come, Lord? Please. Lord, tulungan niyo kami na makita namin yung tunay na conversion sa buhay namin. Salamat, Lord, sa mensaheng ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen.